May nag-comment sa video ko, sabi po niya, sana daw po pagdating niya ng 60 years old ay maging katulad ang balat niya sa akin. Dahil ngayon pa lang, siya ay 50 years old pero mas mukhang matanda na daw siya kaysa akin. Marami din po talagang nagtatanong kung anong ginagawa ko sa aking mukha dahil sa edad ko na 60 years old ay wala pa po talaga ako masyadong maraming wrinkles. Meron nga po nagsabi kung ako daw ba ay nagparitoke, kung nagpa-botox o nagpalagay po ng fillers. Ang botox at fillers po ay hindi pwedeng ilagay sa ating jawline or neck areas. Hindi kasi ito kayang tanggalin ang mga nagsasag na chin o yung tinatawag natin na turkey neck. At yung pag nag-facelift ka naman at nag-neck lift, sabi po ng American Society of Plastic Surgeons ay meron itong mga potential na risk tulad na lang na baka tumabingi ang ating mukha at yung pagiging hindi pantay nito, nagkakaroon po tayo ng skin loss irregularities at discolorations, mga unfavorable sagging at persistent pain or numbness. Alam niyo po ba na pwede na po tayo magkaroon ng premature signs of aging simula pa po ng edad 25? Ano ba ang mga senyales ng skin aging? Wrinkles at fine lines, age spots, lumalaki yung mga pores po natin, mga dark under eye circles. Siyempre, yung pagnipis po ng ating balat at yung pagsag po ng ating pong chin. Siyempre, hindi po talaga natin maaaring ganap na baliktarin ang mga palatandaan ng pagtanda. Pero pwede din po natin itong i-improve o kaya i-delay. Ano-ano ba yung mga hakbang na pwede po natin gawin? Siyempre, nandyan na po yung kumain po tayo ng mga pagkain na mataas sa antioxidants, mababa sa asin at preservatives. Dahil pwede ito mag-cause ng mga puffiness or eye bags, pati na rin ng dry skin. Kumain po tayo ng mga complex carbohydrates, whole grains, fruits and vegetables, pati po marami pong fatty fish. Kailangan nating uminom ng maraming tubig, 50 ml per kilogram body weight. At dapat ang tubig po natin ay mineralized at maligamgam. Kailangan po nating proteksyonan yung ating balat sa sun. Dapat din po nating maglagay na malawak na spectrum na water-resistant sunscreen na may SPF 30. Ako po, gumawa po ako ng sarili kong sunscreen na may beeswax at nagsisilbi ko din itong moisturizer. Mag-apply din po tayo ng facial moisturizer araw-araw. Dahil po itong moisturizer ay nagkikip po ng tubig po sa ating balat na nagbibigay ng mas batang itsura. Gustong-gusto kong gumamit ng beeswax dahil natural ito at hindi nagbabara sa ating mga pores, kaya nakakahinga yung ating balat. Maging gentle po tayo sa ating balat. Limitahan yung paghugas po ng ating mukha at dapat po ay hindi po tayo gumamit ng mga produkto na nagkukos ng pangangati o kaya pagkakasunog po ng ating balat. Kailangan din po nating i-hydrate yung ating balat at ako po ay gumagamit ng mineral spray na in-spray ko po sa aking mukha 3 or more times in a day. Gumawa din ako ng coconut oil na may onion at saka garlic peels dahil marami itong mga antioxidants, essential fatty acids, vitamins at saka minerals na nakakatulong para makareduce ng inflammation at saka stress sa ating balat at buhok. Nakaka-regenerate din siya sa ating skin, hair, and nails. Effective din po siya sa mga white hair, split ends, damaged cuticles, eczema at saka psoriasis. Iwasan po natin din ang paulit-ulit ng mga facial movements tulad ng squinting, frowning, or holding a straw or cigarette in the mouth. I-exercise po natin at imasahe yung ating mukha araw-araw. Andyan po, pinakita ko na po kung paano po natin i-massage yung ating mukha. Next time naman po ay tuturuan ko naman kayo ng mga exercise para naman po sa ating face. Siyempre, hindi po mawawala na kailangan po nating uminom din ng mga food supplements dahil kulang na po talaga halos yung ating mga kinakain ng mga sustansya araw-araw. At yung panghuli ay kailangan po natin magkaroon ng positibong pananaw sa buhay. Alam niyo po ba, nasabi po sa pananaliksik, na ang optimismo ay maaari ding isang dahilan para mas magkaroon ng kabataang itsura. Gamitin ang kapangyarihan ng pagiging positibo sa iyong pang-araw-araw na gawain sa pamamagitan ng paglaan ng oras upang magbahagi ng tawa sa mga kaibigan, katrabaho pati na rin ang pagharap ng mga hamon sa buhay.